Naka-private ang Facebook account mo. Friends only ang post mo. Locked ang profile mo. Pero may nag-screenshot, may nag-share, may nag-tag. At biglang kumalat ang post na akala mo ay private. Ang tanong, pwede ba itong gamitin laban sa'yo? At kung ikaw ay abogado, public officer, teacher, employee, or professional, pwede ba itong magkaroon ng legal or professional consequence? Ito ang mahalagang tanong sa Administrative Matter Number 21-06-20-SC promulgated on April 11, 2023, entitled The Disturbing Social Media Post of Lawyers and Law Professors. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, ilang lawyers at law professors ang napa sa ilalim sa administrative matter dahil sa kanilang Facebook posts and comments. Ang kanilang online exchange ay may kinalaman sa members of the LGBTQIA+ community at sa judiciary. May mga comments na tiningnan ng Supreme Court bilang disrespectful, discriminatory, and improper language. Isa sa naging depensa ay privacy. Ayon sa isa sa mga lawyers, locked daw ang kanyang Facebook account. Hindi raw dapat ma-access ng outsiders. Private daw ang kanyang social media profile. Pero sinabi ng Supreme Court, ang right to privacy, lalo na sa social media, ay hindi absolute. May privacy settings ang Facebook. Pwedeng gawing friends only. Pwedeng ilak ang profile. Pwede ring limitahan kung sino ang makakakita ng posts. Pero hindi ibig sabihin nito na guaranteed na hindi na ito makakalabas. Bakit? Dahil pwede itong i-share ng friend. Pwedeng i-screenshot. Pwedeng matag ang ibang tao. Pwedeng makita ng friends ng taong natag. At pwedeng kumalat outside the original audience. Kaya sinabi ng court na walang absolute assurance na ang isang Facebook post ay mananatili sa private sphere. Sa madaling salita, privacy settings may limit visibility, but they do not guarantee absolute privacy. Hindi porket friends only, ibig sabihin hindi na ito pwedeng lumabas. Hindi porket locked ang account, ibig sabihin hindi na ito pwedeng ma-screenshot or ma-share. At dito pumasok ang mas mahalagang punto, lalo na kung ang taong involved ay lawyer. Bakit mas mahigpit sa lawyers? Dahil ang abogado ay officer of the court. Ang abogado ay hindi lamang expected na maging maayos sa courtroom. Inaasahan din siyang gumamit ng dignified, respectful, and responsible language kahit sa private life. Kapag ang conduct niya ay nagpapakita ng unfitness to practice law or nakakasira sa dignidad ng legal profession. Sa Code of Professional Responsibility Rule 7.03, ang lawyer ay hindi dapat gumawa ng conduct na adversely reflects on his fitness to practice law at hindi rin dapat kumilos in a scandalous manner to the discredit of the legal profession. Kaya hindi sapat na sabihin, joke lang iyon, private conversation lang yon, lock naman ang account ko, friends lang ang nakakakita. Kung ang online conduct ay discriminatory, disrespectful, or improper, lalo na kung may kinalaman sa judiciary, sa vulnerable communities, o sa public trust, maaari pa rin itong maging subject ng administrative liability. Sa kasong ito, sinabi ng Supreme Court na ang ilang comments ay may homophobic undertones. May mga pahayag na nagbigay diin sa sexual orientation or gender expression ng ibang tao in a way that was unnecessary, disrespectful, and improper. Mayroon ding statements tungkol sa judges na nakita ng court bilang disrespectful towards the judiciary. Mahalaga rin ang sinabi ng Supreme Court tungkol sa LGBTQIA+ community.
Ayon sa court, members of the legal profession must respect LGBTQIA+ individuals' freedom to be themselves and express who they are. Ang principles of equality and non-discrimination ay bahagi ng ating legal system. Kaya ang paggamit ng homophobic, transphobic, discriminatory or degrading language ay hindi nararapat. Ang abogado bilang officer of the court ay expected na maging maingat sa salita, online man or offline. Pero importante rin ang nuance, hindi ibig sabihin nito na lahat ng private post ay automatic evidence. Hindi ibig sabihin na wala ng right to privacy online. Hindi rin ibig sabihin na lahat ng screenshots ay automatic admissible in every case. Ang sinasabi ng korte ay ito, privacy depends on circumstances. At sa social media, ang privacy settings ay hindi absolute protection. Kailangang tingnan, may reasonable expectation of privacy ba? May ginawa ba ang user para limitahan ang visibility? Makikilala ba iyon ng society as reasonable? At kahit may private settings, may possibility pa rin na ang content ay makalabas through sharing, tagging, screenshot, or leakage. Kaya ang mas practical na aral, huwag isipin na ang social media ay parang private diary. Kapag pinost mo online kahit naka-friends only, may risk na makita, ma-screenshot, ma-share, at magamit kapag may legal or professional issue na involved. Para sa lawyers, judges, teachers, government employees, professionals, and even ordinary employees, mahalaga ang online conduct. Dahil ang social media post ay pwedeng makaapekto sa trabaho, professional license, administrative liability, civil liability, or reputation. Kaya bago mag-post, lalo na tungkol sa korte, sa client, workplace, gender, religion, race, sexual orientation, or ibang sensitive matters, mag-isip muna. Kung hindi mo kayang panindigan kapag na-screenshot, baka hindi dapat i-post. Ngayon, ano ang naging desisyon ng Supreme Court? Sa huli, hindi tinanggap ng Supreme Court ang depensa na private o locked ang Facebook account bilang absolute shield laban sa administrative liability. Sinabi ng court na ang privacy sa social media ay limited. Kahit may privacy settings, walang guarantee na mananatili sa private sphere ang post or comment. Dahil dito, nakita ng Supreme Court na may administrative liability ang lawyers involved. The court found that they violated Rule 7.03 of the Code of Professional Responsibility. Ang ilan sa kanila ay nireprimand ng Supreme Court. Sila ay binigyan din ng stern warning na ang pag-uulit ng pareho o kahalintulad na offense ay paparusahan ng mas mabigat pa. Samantalang ang isa sa kanila ay pinagmulta ng 25,000 pesos, also with stern warning. Bakit mabigat ang penalty sa isang abogado? Ayon sa korte, hindi lamang siya gumamit ng improper language involving sexual orientation. Gumawa rin siya ng sweeping and disrespectful statements tungkol sa mental fitness and integrity of judges. Mas mabigat ito dahil nakakaapekto ito sa dignity of the courts and public confidence in the judiciary. Inutusan din ng Supreme Court ang copy ng decision ay ilakip sa respective personal records ng lawyers sa Office of the Bar Confidant at ipina-furnish din ito sa Integrated Bar of the Philippines at sa Office of the Court Administrator for Information and Guidance. Ang mahalagang aral dito, hindi ibig sabihin na kapag naka-private ang Facebook post mo, wala na itong consequences. Privacy settings may limit who can see your post but they do not guarantee absolute privacy. At kung ikaw ay lawyer or professional, mas mataas ang standard ng conduct na inaasahan sa iyo. Online conduct can have legal, ethical, and professional consequences. Hindi lahat ng private post ay automatic evidence, hindi lahat ng screenshots ay automatic admissible. Hindi nawawala ang right to privacy online.
Pero kapag ang post ay kumalat at ang content ay may legal or professional relevance, maaaring tingnan ng court or proper authority ang circumstances. Ang bottom line sa social media, ang private ay hindi palagi ang tunay na private. Kung ang post mo ay disrespectful, discriminatory, defamatory, or improper, maaari itong magamit laban sa iyo, depende sa facts, sa applicable rules at sa legal or administrative proceeding involved. Kaya bago mag-post, mag-isip muna. Kung gusto niyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, like, share, and follow our channel, Attorney Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.